Good afternoon to everyone. Good afternoon po sa lahat. Especially sa aking mga kasama kapwa school heads at sa lahat po ng mga participants. Kaya pa ba? Kaya. Puno-puno na pong burpees. Ito po, itong activity na ito, tuwang-tuwa po ako nito pag sinasagawa sa school kasi may baka sunod din na sila umupo kasi tinatawag sila. Doon po tayo sa huli, no? Magtawag. Ito po. Para exercise po tayo. Pasensya po doon sa mga private school, no po? Point 1.1, demonstrate knowledge and understanding of different learning and development and interventions. 4.1.2, ensure the delivery of different learning and development interventions to support divisions, districts, schools, and our learning centers. Principal 2, Principal 3, and Principal 4. Domain 4, developing self in others. 4.5, provisional development of school personnel. 4.5.1, demonstrate knowledge and understanding of provisional development in enhancing strengths and in addressing performance gaps among school personnel. Ma'am? Next. Implement professional development initiatives to enhance strengths and address performance gaps among school personnel. 4.5.3, monitor and evaluation implementation of professional development initiatives in enhancing and addressing performance gaps among school personnel. Sige po. Last. Dito naman po sa gawing dito si MT. Baka pwede tulungan mo ako magbasa, no? Para di marinig yung boses ninyo. Di ba? Kindergarten, grades 1, 4, and 7, Master Teachers 1 to 4, highly proficient. Domain 7, personal growth and professional development. 7.3, professional links with colleagues. 7.3.3, contribute actively to professional networks within and between schools to improve knowledge and to enhance practice. Palalimin pa yung ating discussion. Nais ko munang kumustahin ang inyong LACSI school. It's delivered during LACS session. O sa inyong mga school practice, paano nyo po pinitaray? O ano yung mga topic kung natatandaan nyo? Sige po, ma'am. Ayan. Buti may volunteer. Pagbigay daw ng isang topic na... Sir, based sa isat na sinabitan ng mga teachers, so halimbawa kung about siya sa curriculum, so may ano din sa curriculum. Based sa curriculum. Okay. Iba pa po, baka may thank you, ma'am, ha? Iba pang topic na diniti. Okay? Ano pa? Baka meron pa. Tama yun, no? Baka meron pa. Assessment. Ayun. Sige. So, ang dami, no? So, tingnan natin kung andon yung mga pinanggit, no? Ayan. Sabi dyan, learner diversity and student inclusion. O, yung assessment and reporting in the K-12 basic education program. So, napanggit nyo po kanina. Then, 21st century skills and ICT integration and instruction and assessment. So, tama po kayo. Then, the last one is curriculum, contextualization, localization, and indigenization. So, yun po. Next question. Session. So, ano po yung MOBs ninyo? Bakit yun yung naging topic ninyo? O kumbaga, ano yung legal na basihan? Bakit yun na naging topic nyo sa Slack? Basta lang pa
pinatakaan na ito yung topic natin ngayong slot? O mayroon po kayong naka-anchor yung title nyo doon sa lock na yon, na kung saan yung konsepto ng collaborative expertise ay naandoon? Sige daw po. Ano kaya ang MOBs na pwede nating i-anchor doon yung title? PPST. Okay, ano pa? Parang sort of review na lang natin to, di ba? Ano pa po? Sige po, kahit hindi natin maano yung exact word. Basta andun yung main thoughts na ginagawa naman natin. Kasi yun naman minsan alam naman natin, hindi lang natin madampot appropriate term. O, result isa. Okay. Ano pa? Parang puro sa teacher yun ay. Paano naman yung para sa mga estudyante? Learning competency. Ay, yung ginagawa nyo during classroom observation. Na, okay, COT, di ba? Sino may hawak nun? Usually yung ating mga MT, di ba? Sila ang kalimitang nag-observe. Sila ang nag-consolidate, di ba? Ng mga weaknesses at strengths ng kanila o ng ating mga kasamahang guro. Okay? So, hindi natin papatagalin. Tingnan natin, isa-isahin natin, no? Or babanggitin ko. So, ano yung mga MOBs or basihan natin doon sa title? Self-assessment tools. Binanggit nyo na kanina, yung ISAT. Yan. Classroom observation results. Di ba? Kay MT yan, or kay school head, di ba? Yung pag-observe niya. Then, critical reflections. Di ba? Gumagawa kayo niyan? Particularly, yung sa lesson plan. Yung mga last part, tama ba? Andoon kung anong, at saan kayo banda nahirapan? Nahirapan ba kayo sa pedagogy? Nahirapan kayo? O kung wala, kahit nga yung mga maliliit na bagay doon, pwede ilagay. For example, dun sa reflection, wala akong materials ng ganito. Wala akong, for example, dun sa amin sa ARPAN, wala kaming globo na ginamit, wala kaming mapa. Pwede yung ilagay, pwede i-connect yun doon. Na kung saan, pag kinonsultate ng lab leader o ni school head, pwedeng maging basihan para ma-resolve yung mga problema na yun. Okay? Next, surveys. Di ba? Research-based teacher development needs. Then the last one is student assessment results in other forms. Sige po, bilis-bilisan na natin. Ayan. So lahat ng inyong binanggit kanina ay pasok sa learning action cell, no? At yan po ay mababasa sa DepEd Order number 35 series of 2016. So, kung bibilangin natin, almost 8 years na po siya nag-i-exist ngayon, no? Kaya, kumbaga, basang-basa na natin yan, no? So, yan po yan siya, no? The Learning Action Cell as a K-12 basic education program, school-based and continuing professional development strategy for the improvement of teaching and learning. So, ang konsepto po dyan ay yung collaborative expertise, no po? Ayan. So, based po dun sa DepEd Order, ayan. Sabi, no po, LAC is a group of teachers who engage in collaborative learning session to solve shared challenges encountered in the school, facilitated by the school head or a designated LAC leader. LAC will become the school-based communities of practice. Tandaan po natin yung naka-highlight, no? Practice that are positive, caring, and safe spaces. So pag sinabi pong positive, hindi po yung LAC ang nagiging venue para matakot si teacher na hindi umatin sa LAC. Dapat andun yung motivation na, oy, may LAC, meron na naman ako bagong kaalaman na tututo. No po? Hindi po ito yung panahon na matatakot siya umatin kasi baka ma-okray na naman siya. No? So, iwasan po natin yun siya. Caring. No po? And safe spaces. Yan talaga. No? Wala pong
negative. No? Next, ang collaborative expertise ay siya rin pong ipinapatupad sa National Learning Camp. Okay. Pag ng National Learning Camp sa Nara del Sur, taas daw po. Ayan. So, palakpakan po natin sila. No? Sa kabila po ng bakasyon, no? Sila po yung tumalima. No? Sa pangangailangan, no? Ng kanilang mga paaralan. Kasi alam nila na marami pang mga bata ang kailangang matong. Okay? Next. Ayan. Sabi diyan, 2 days every week shall be dedicated to fostering collaborative expertise through LAC and other activities. The LAC session shall focus on strategies, preparing teaching materials, and discussing other teaching-related concern. The goal is to enhance the teaching and learning process and promote continuous professional development among educators. Okay? So, since ang ating concept ay collaborative expertise, so, tanong tayo sa kasamahan nating school head, no? Ayan si Ma'am Eden. Kita ko kasi nag-implement ito ng ng National Learning Camp, di ba? So sa unang bago nag-start yung NLC, Ma'am, ano yung marching order mo sa school nyo para sa makikita doon yung collaborative expertise, preferably yung preparing teaching materials. Ano, kahit chat order lang. O, sama ano yung mga dapat gawin. Papasok doon yung preparing materials. Good afternoon. So, sa aming staff meeting, sir, simply present ko sa kanila na meron tayong NLC this year. Kasi bali pangalawang taon nga, last year kasi ay nakagaling. Kaya, confident din ako na talagang may interested talaga ng mga teachers. Dahil nakita din naman nila na maraming mga bata na nangangailangan pa ng intervention. Sakto na. Huwag kang kayo, hindi mo kain mo ano. Ha? Hindi mo kanain. Yung sopas mo kung yun lang yun. Bago ang NLC, ay dapat ang materials ay ready na, printed na. Tama ba, ma'am? Na kung saan dyan makikita ay ang LAC session daw ay shall focus on strategies preparing teaching materials. Tama po ba? So, siyempre, makakasagot niya, yung nag-implement ng LAC ay ng NLC. Tama po ba? Kasi sa NLC, ang start ng NLC, ayun Tuesday, Ma'am Eden. O, Tuesday. So, dapat Monday, tama ba, ma'am? Printed na ang materials. So, tama yun si Ma'am Eden. Now, dako naman po tayo sa teacher. Kung nag-order si school head or nagkaroon sila ng LAC session na pag Monday dapat printed na lahat ng materials, ready, available na for Tuesday. Ano naman kaya ang ginawa ng mga teacher na nag-i-implement ng NLC? Teachers or non-teaching personnel ng school? Nagsunod, okay. Nag-print na sila, okay, very good. Kasi andun yun siya. Di ba? Preparing teaching materials. Taas daw ang kamay ng non-teaching na tumulong sa pag-sort out, pag-stapler, at pag-distribute ng materials ng NLC. Mayroon ba? Wala? Si teacher lang? Ha? Wala. Teacher lang. Volunteer. Ayan. So, dapat katuwang ang non-teaching. Pero sa totoo lang, si school head ng teaching yan. Kaya lang, nung nag-start, ako personally rin, sa school namin, hindi ako nakatulong kasi andun kami sa National Convention. Tama ba, ma'am? So, dapat, kung may non-teaching sa school,
dapat katuwang siya sa pag-prepare ng materials. Isa yun sa task niya. Tama po ba? Ayan, hindi lang susuluhin ni teacher lahat ng trabaho. Kasi part yun ng collaborative expertise. Hindi lahat siya ang gagawa. Okay? So sabi diyan, the CA or collaborative expertise shall not or focus on strategies preparing teaching materials. Yan yung sinasabi natin kanina. Okay? Next. Okay. So, kumustahin natin kung yung ginagawa or yung ini-implement natin sa school ay lock or not. No? So, magpa-flash ako ng ilang slide, then i-identify nyo kung yun ay lock or not. Then magtatawag tayo ng participants. Okay? Ayan. Number 1. Sige po. Anyone? Babasahin lang po natin. Sasabihin niya kung yung situation ay lock or not. Sige po. Sino po nais magbasa? O sige, Ma'am Rose. Sige. Mating sa akin si Ma'am Rose eh. Thank you, Ma'am Rose. Sige. Kanina, di ba na-identify nyo na yung mga topics? O, di madali nyo na siya masagot. Mr. Season, a school head of an integrated school, observed the poor test scores in reading and literacy. He convened the concerned teachers and conducted a focus group discussion to discover the challenges encountered that led to a collaborative solution that focus on development of contextualized supplementary learning resources. Lock kaya yun? Or hindi? Lock. Para kay Ma'am Rose, lock daw yun. Ano natin? Ayan. So, learn and action cell. Next, number 2. Anyone? Basa lang po. Para ma-exercise naman tayo ng konti. O sige, si Madam Maritain. Sige po. Ms. Lon, which with permission from the school head, convened several teachers to share updates on products and benefits that can be availed from a local bank. Free consultations were also provided to the teachers during the session. Not po, sir. Not lock. Kasi business. Thank you, ma'am. Tingnan natin. Ayan. So, sabi po dyan, important limitation and prohibitions. The holding of lock session for the purpose other than those provided herein is prohibited. Prohibited purposes may include but shall not be limited to the following: sale of goods and other merchandise, lending transaction, political and religious meetings, and other purposes which are not included in this policy. DO number 35 series of 2016. So hindi po yun siya lock. Ano po? Possible other services lang ng school. Ano po? Pero hindi siya makonsider as lock. Next, number 3. Sige po. Sino pa po? Anyone? Sige po. Follow the content and come up with strategies and assessments aligned with their available resources. Lang po. So, tingnan na. Ayun. So, tama si ma'am, no? Learning action cell. So, collaborative expertise. So, page po dyan, sabi, collaborative expertise is a concept that recognizes varying expertise within schools and aims to reduce variability in teacher effectiveness. No po? Ma-maximize po talaga, ma-utilize yung lahat ng teacher. No po? Kasi nga, di ba, ini-implement na natin sa mga bata yung collaboration. Di mas lalo po dapat sa mga teacher. Kasi hindi naman, aminin naman natin sa hindi naman lahat ay alam natin. No po? Possible na yung content hindi mo masyadong kabisado, di ba?
Yung pala, yung katabi mo lang na room, minor niya pala yun or major niya during college, o di ba? Unless mayroong matinong profiling yung school about sa academic ng bawat teacher, no? So, yun po yung ini-invoke nitong ating session, no? Ma-harness po natin yung mga skills na mayroon sa both raising the effectiveness of all teachers to the level of the best teachers. We teachers in school to be like teams working together in sports. Ayan. So, ganun po. So, sa sports, di ba? For example, sa basketball, hindi mananalo isang team kung isa lang ang gumagawa. So, lahat dapat ay may kanya-kanyang task, no? Para manalo. Next, teachers should aspire to become part of a community of highly effective and expert educators. So, dapat andun yung motivation natin as teacher na hindi lang po tayo na hanggang dito na lang ako. Or may naririnig po tayo ng ilang mga teacher, Sir, na po yung mag-ate, matanda ako. Malapit na ako mag-retire. No? So, dapat yung ganong ma-erase po natin. Na habang nasa DepEd tayo, dapat andun pa rin yung alab na, kumusta kaya yung aking teaching performance? Nakaraang taon, ngayon taon, ganun pa rin kaya? Kung nakaraang taon, hindi ko kabisado masyado yung content. Ngayong taon kaya, memorize ko na, or at least ma-discuss ko na lahat. No? Balik-balik tayo man ang aklat, kabisado kaya yung content na tinuturo ko sa bata. No? So, dapat ganun po yung ating mentality. Hindi yung parang, okay na sir, ganito na, masaya na ako, hindi na ako ganun. So, dapat yun ay ma-erase natin. No? Next, school leaders play a crucial role in harnessing expertise within school. So, malaki daw po ang role ng school head. Bakit kaya? Bakit malaki ang role ng school head pagdating sa collaborative expertise? Kasi nga po, based sa RA 9155, ang school head po ang pinagkatiwalaan sa school sa lahat ng aspeto o bawat sulok ng school. Ang school head po, ang principal, ang may authority. Kaya niyang kontrolin ang financial. Kaya niya rin kontrolin ang time. Di ba? Kung sa palagay ni school head, importante yung lock or yung topic doon, kaya niyang isuspend lahat ng activity na upcoming para bigyan daan lang yung lock. Ganun po pumapasok yung role po ni school head. No? So, para natin sabihin na kapangyarihan niya, no? Yung hawak niyang kapangyarihan ay napakalawak pagdating po sa pagpapatakbo sa paaralan. Kaya meron siyang say, no, pagdating po sa collaborative expertise, no po? So the education system should support collaborative expertise through resources and time. Yun po yung sinasabi natin. Kontrolado, school head yung resources, kaya niyang budgetan, kaya niya magpalabas ng budget pagdating sa learning action cell. Then yung time, binabanggit ko kanina, no? Kaya niyang bigyan or maging malaya pagdating sa time. Ayan, visible learning teacher. So paano ba maging best teacher o paano maging visible learning teacher? To our learners, becoming a visible teacher. Dapat visible daw po tayo. Sa paanong paraan? Being active, transparent, engaging, and passionate in one's own learning and teaching the students. Sa school, ano po? Yung away niya ng mister nyo or ni Mrs., iwanan na lang sa bahay. Ano po? Possible, pag wala pang sahod, walang pera, mainit ang ulo ni teacher, dala-dala hanggang school. Di ba? So, pag ganun po ang nangyari, hindi na po tayo magiging visible teacher. No? Kung hindi man natin ma-erase, maiwan. Kaya lang nagagalit si teacher kasi hindi niya alam yung topic. Di ba? Noon yun. No po, noon yun. Ngayon hindi na. Di ba? Noon yun, yung narinig natin ngayon. Kasi may experience din ako dati noon.
Ganon. Pinahawak ako ng teacher ko ng yun kay John Hattie. Ito po yung 8 mind frames na dapat nating ayan. Continually gain professional learning and evaluate their own performance. Yun na po yung sinasabi natin. Wag po tayo magusto kung ano meron tayo ngayon. Kailangan yung makabagong teacher ngayon, 21st century teacher, andun yung alam ng damdamin na, ay, dadalo ako sa mga seminar, may pa-seminar naman. Diba? Ganon. Or mag-enroll ako ng MA. Diba? Dapat ganon. Hindi yung, ay, okay na yan, sir. Okay na ako sa ganito. Yung iba na lang, sir, pati ninyo ng seminar. Matanda na ako, mag-retire na ako. Diba? Yun yung mga naririnig natin, diba? Dapat ngayon, sir, wala pa bang memo ng seminar? Dapat ganon. Diba? Dapat ganon ang teacher ngayon. Yung pupunta sa office mo, sir, baka may pa-seminar ha? I-comment ako. Dapat ganon ang mga mentalidad ng mga teacher ngayon. Hindi yung lalapitan mo pa lang. Ilang naman yan. Diba? So, dapat maalis na po natin yun ang ganun paniniwala. Consider themselves as change agents who is responsible for the change and improve learning process in the students. So, siya po yung nangunguna, no? Sa pagbabago. Hindi yung traditional pa rin. No po? Sir, hindi ko na kaya mag-computer. Lipat ko na lang ako doon sa Kindle. Diba? Eh, ganun pa rin yung Kindle. Nagamit ka pa rin ng, diba? Base ng seminar yun, diba? O, diba? So, dapat ay tayo ang talagang gumagawa ng paraan, no? Next, reflect upon how their practices may affect student learning outcomes. Yan, nagre-reflect siya. Hindi yung i-schedule pa lang ang COT. Sir, baka pwedeng wala ng COT. Ito pa lang, reflect o dapat dyan pa lang. Sir, kumusta ang performance ko sa pag-observe niya? Okay ba? Dapat ganun. Diba? Sir, saan ang weaknesses ko? O, diba? Ngayon na, wala na yan, diba? Yung weaknesses na yan, diba? Inaalis na. Ngayon, puro positive dapat ang kinukomment sa inyo, di ba? At tapos, iniiwasan na nga magsalita ang student, di ba? Kayo na mismo, ma'am, sa palagay nyo, saan po ang pwede ba natin i-improve? Di ba, ganoon na ngayon ang way ng class observation? Unlike nung panahon namin, Diyos ko, pati itsura mo, hindi ka nakasuklay, ilalagay doon sa ang pangit ng itsura mo, kulang na lang, gano'n. Wala na yan ngayon, di ba? Kaya ako'y nagtataka, bakit pag COT, i-schedule mo na? Sir, sa gulo lang ako ha. Pinapaintindi ko ha, ang laki na ng pagbabago ng COT nyo ngayon sa COT noon. Diba? Ay paano kung kaaway mo pa ang principal? Diba? Tirahin ka ngayon, hindi doon sa academic, titirahin ka personality, diba? Pangit-pangit ng room mo, walang mga visual aids, walang ano, lahat na lang, kulang yung isang buong ano na, ano, diba? Kasi magkaaway kayo, di ba? So meaning, in short, noon, pwede kang tirahin yung personalidad mo. Pero ngayon, wala na yun. Na-eradicate yun, no? Dahil sa bagong classroom observation. Feedback about themselves and their ways of teaching. Ayun, yun ang sinasabi natin. Regularly, take feedback. Nag-improve na ba ako, sir? Kumusta na po ang performance ko ngayon at nung last year? Di ba? Natapos ko na kaya yung buong lesson, hindi kaya ako nag-overtime. So, yun yung mga dapat nating tandaan. Hindi yung iniiwasan ng COT. Use assessment as tools for the development of students to learn about their practices. Diba? Ayan. So, just like how important feedback is to the learners, the same goes for us teachers. That's why do not be afraid of it. When you have your classroom observation, take pride in it and look forward to the feedback and comments because it will help you improve. In knowing collaborative expertise, even without a formal classroom observation, you may organize such observation. No? Diba? The thing is you need to be willing, open to it, no hard feelings, reflect on your pre and post test. No? Diba? Yan, sinasuggest,
Ikaw ang naghahanap school head. Kahit nakatalikod, sundan siya, sir, magpaka-schedule ako ng class observation. Hindi yun. Wala, nakalimutan na siya, mag-class observation. Diba? Ay, hindi mo alam sa school head, sa dami nang iniisip. Diba? Hindi na magkanta-ugaga, may patawag doon, seminar, diba? So, nalimutan niya na. Si teacher ang nagsalita o wakal ng wakal sa harap. Traditional na po yun, no? Ibig sabihin po dito, yung 80% is yung makabuluhang talakayan sa pagitan ng teacher at ng estudyante. No po? Kasi yung, kung ikaw lang puro dak, wala rin po matututunan ng bata. Kailangan mayroong activity. Doon nga po sa inaral natin kahapon, di ba? Kung mapapansin nyo, yung lesson na present, every parts ng lesson ay mayroong, activity, di ba? May suggested activity. Facilitator na lang talaga teacher. Panahon nyo noon, ng mga makaluma na, puro si teacher lang po ang nagsasalita. Then, build rapport and trust in students so that the student will not hesitate to ask for help and feel free to take risk with their learning. Ayan. Sabi dan, you need to be well versed in your specialization and must be able to form links in connection with other learning areas or relevant social content. I think this is the most important of it. Be someone they can trust and have confidence in. You have to be approachable and willing to extend yourself to them. So yun po. Makikita po yung mararamdaman ng bata na andun yung pagmamahal natin sa pagtuturo. Hindi yung bubuka pa lang yung bibig mo tatanong, kasi hindi ka gumawa ng assignment. So hindi po dapat yun. Kasi pag ganoon, iiwasan na po tayo ng ating mga estudyante. Gusto nyo ba yun na advisory mo pero sa kabilang advisor magtatanong? Di ba ang sakit din kaya yun, di ba? Ang sakit sa part natin as advisor na dapat sa atin lumalapit yung mga anak natin kaysa sa iba. Kasi feeling nila may situation, no? Na galit ka na, di ba? Naiinis ka na. Siguro, hindi maiwasan may time na gano'n, pero hindi naman dapat araw-araw. Po. Kasi apektado rin tayo ng stress sa buhay, di ba? Then, the question is, are you a visible learning teacher? Doon sa mga binanggit nating 8 frames, masasabi niyo ba kayo ay visible teacher? Visible for collaborative expertise. Ayan. Sabi dyan, for better structure of collaborative expertise, I will now share with you a timetable that you can use to organize your collaborative expertise. Please take note that this has been applied during the NLC and can be adapted. So, possible na ito ay das-das sa mga, lalo na ng pangalawang taon na gumagamit ng NLC kasi na-apply nila ito. Doon sa mga hindi naman nag-apply ng, or nagpa-implement ng NLC, so ito po, pakinggan niyo po. No? So, this schedule is only suggested as applied in the NLC. There might be a future issuances that will secure a legal basis of conducting collaborative expertise through law. Ayan. So, ayan po, activity, time allotted, note on focus na po. So, hindi na po natin gaano elaborate yan, no? Kasi alam naman natin sa teaching, meron tayong 6 hours. Yung remaining 2 hours, pwede po natin gamitin. Sa NLC naman po, yung every Monday, pwede po natin gamitin. Preparation ng ating mga teaching materials, no po. Mga issues, pwede mo natin gawin doon. Then, pag Friday naman po, yun po yung review ng mga processes natin. Pwede po natin gawin yun siya. Katulad nakaraan, di ba, may tawag dito, may memo ng division, yung final call ng mga documents ng magkakandak ng NLC, tama ba? O, nung Friday, ginawa namin yun, isa-isa, nag-review ng mga data na kailangan, na nag-print. So, isa rin po yun, doon papasok doon yung review. No po? Doon na po papasok yun siya. At doon na rin yung konsepto ng collaborative expertise. Every Monday, then Friday, no po, doon sa NLC. Then kung sa day-to-day naman po, gaya nandyan,
para mabuo natin yung 8 hours, yung remaining 2 hours po natin, pwede po natin gawin yung collaborative expertise. Lalo na ngayon, di ba? Yung mga school na kunti lang ang pinadala dito, so pwede po natin i-re-echo yan, no? At gamitin yan, no? Yung time na yan. So ayan, review of instruction. So the ideal collaborative expertise is done every day, every last day of the week or Friday. Yun ang sinasabi natin kanina, no? Remind the teachers to be open to the observation and feedback of the group. So hindi na natin po pupusan na masyado yan. Kasi alam na rin po natin yan na marami pong ways or pamamaraan ang school or ang school head, ang teacher, para isingit niyang lock session. Opo. Opo. Ayan, let's collaborate. So, kahapon po ba nag-draft na kayo ng lesson exemplar? Tama po? Sa inyong per learning area? Meron na po kayong draft? Tools, facilitator, researcher, checker, recorder, timekeeper. Yung mga role na yan, dyan papasok yung collaborative expertise. Kasi, may mag-a-assign sa inyo na, for example, sa amin doon sa AP, sa learning area ng AP, may magdi-demo, may magda-drop siya. Di ba? Magda-drop siya ng lesson niya para sa kinabukasan. Pag nakadrop na siya, bibigay niya kay MT. Papacheck niya. Para laman natin yung konsepto ng collaborative expertise. No? So after ma-check, kukuha siya ng feedback kung ano yung mga dapat i-improve. Tama po ba? Ayan. So after niyang makuha yung feedback, ayusin niya, i-incorporate niya ulit yung mga revision. No po? So, ito, pwede na-apply niya sa school ninyo, no? Yung ganyan sistema, di ba? During lock session. May taga-check. Kasi, alam naman natin itong bagong format ng paggawa ng lesson dito sa Matlacat Curriculum. Medyo sa una talagang medyo kailangan yung gamayin kasi titingnan nyo pa yung conceptual framework, di ba? Yung every learning area, di ba? I-apply nyo yung 4E's, tama ba? 4C's, tama ba? So, sa una talaga, kailangan nyo yung handouts, tingnan kung nakakunik lahat doon. So, para makapag-aral kayo sa lesson exemplar talaga, kailangan nyo talagang pagtulong-tulungan sa paaralan. Hingin yung mga... Ayan, so hindi na po natin i-implement yan kasi yung iba naman ay gumagawa na ng lesson exemplar, no, para bukas. Okay? Okay, let's process. Last na po ito, activity. Did this exercise change your perspective about love? So, ano yung pipiliin yung smiley po dyan? Naka-smile. Next, how can we further improve the process of organizing collaborative expertise? Paano pa po natin ma-improve? Pag pinili po yung smile, siyempre dapat may reason. Anyone from the group? So, balikan po natin. Ayan. So, bago po ako magtapos, yan po yung mga reference na po. Yan lang po umikot yung ating talakayan sa dalawang debate order. Bago po ako magtapos, nais pong basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. The most government first that all teachers establish each other. Without collaboration, our growth is limited to our own perspectives. Robert John. Okay, so muli po, magandang hapon at maraming salamat po sa inyo.